Hindi nyo na makikita ng ganyan. Tapos may hindi na raw. Hindi na? Hindi na ilalabas? Hindi na nakikita. Silip na lang kayo doon. Dyan? Kasi ano, ayaw na kasi. Kuya, okay na yung mic? Doon na lang, silip na lang. Ha? Hindi na ilalabas. Hindi. Kailangan na ni Pata. Tamayan mo dito. Tamayan mo kami. Patuloy mo ng mga patients. Ayan na. Ayan na. Ayun, Papa Bun, no? Ay, sorry po, sorry. Oh, Papa Bun. Papa. Papa. Ayun. Larap na yun. I love you, Papa. Ano yung pangalan? Margie Perez. Margie Perez. Margie. Okay, so we start our right blessing. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. The Lord be with you. In the waters of baptism, for the Christ above the day of the Christ, we worship and live without condition. Amen. Grant him, Lord, eternal, and may he rest. The Lord be with you. And we're here. Ano ka na doon? Kaya na. Kaya. Oh,
Saan ka nag-work ngayon? Buti may ano, karton bakto. Mamaya pa po yung mga soft drinks, nandun sa isang kotse. Ayun na lang po. Ano?
Kalisete ka ba? Pero sa Kalisete. Hindi mo sa Kalisete. Parang ayaw mo. Hindi. Hindi mo kasi naman yan. Hindi. Pero hindi mo masakit. Sabi sa Bible na lahat ng bagay sa mundo ay may hangganan. May pagkakataon na merong nabubuhay at may sinisilang. Natuwa nga ako nung nabalitaan ko kay Rachel, kila Bonbon, kila Sunshine, na nagkaroon ng anak si Bonbon. It's a legacy na may iwan ni Bonbon sa family. Di ba? Nawala man ang isang Bonbon sa atin, pero may mga bagay, may mga tao, meron siyang seed na iniwan na mabubuhay pa sa mga susunod na mga taon. Sabi mo dito sa Bible, may panahon para mabuhay at may panahon para mamatay. Kahit kung gaano tayo kayaman at bumili tayo ng maintenance natin at gamot, araw-araw magpa-inject tayo ng mga gamot na pampahaba ng buhay, darating ho talaga na ang buhay natin ay tayo ay mamamatay. Ang katawan po ito, katawang lupang ito, tumatanda ito. Napapagod po tayo. Yung mga buto natin, lumalambot. Diba yung mga makikinis natin mukha dati, ng mga panahon namin sa kamuning, ang kikinis ng mga mukha yan nila natin lang. Diba? Pero nagmamature tayo. At dumarating talaga sa time na ang tayo ay nangihina. Yung mga magagaling mag-basketball sa amin, magagaling na lang manood ng basketball at hindi na masyado makalaro. Kasi tinatamaan na ng sakit ng mga katawan. Pero talaga hong darating ang ganitong pagkakataon sa buhay natin. At ang pinakamaganda hong regalo ng Diyos sa isang tao ay yung buhay na nararanasan natin ngayon. Kaya alam nyo, kahit marami tayong problema sa buhay, dapat hindi po natin sinasayang yung buhay natin. Kasi isa lang po ito eh. Isa lang yung buhay na to. At pag yung buhay natin na nag-iisa ay ginagamit natin sa makabuluhang bagay, kahit isang buhay lang yan, that one life is enough. Enough na po yan. Darating ang time, kung mawala man tayo sa mundong ito, at may iwan natin yung legacy natin, di ba maganda na naalala tayo na, alam nyo, si Bonbon na nabubuhay yan, maraming magagandang alaala na binibigay sa atin, di ba? Yun yung mas naaalala natin. So, alam nyo, yung buhay natin ngayon, pag hindi natin dito sinayang at pinagpatuloy natin na gumawa ng mga mabubuting bagay, nag-iiwan tayo ng parang seed o buto na lalago sa mga susunod na henerasyon. Alam ko yung buhay ni Bonbon, nakita ng kanyang pamilya, mararanasan ng kanyang mga anak na mabuhay, at malaking impact o malaki ang parte ng buhay ni Bonbon sa akin. Kahit minsan kung mag-usap tayo, para lang tayo magkaibigan. Kuya Bonbon, sabay kami lumaki nito eh. Sabay lahat halos, sabay nagpatuloy, sabay... Actually, idol ko to eh, kasi marami siyang bagay na ginawang... what do you say? Marami siyang bagay na hindi ko nagawa. Lahat ng bata kami,